Bibi ang turing sa isang sanggol na ipinanganak sa isang bayan ng Lanao del Sur dahil kahit bagong panganak pa lang, nakakaupo na raw ito mag-isa at nakakapagsalita. Tila hinugot sa alamat ang usap-usapan ngayon sa bayan ng Marugong sa Lanao del Sur. Sa maliit na kubo kasing ito, pinagkakaguluhan ng isang bagong silang na sanggol. Kakaiba ang hugis ng mukha nito. Halos sinlaki lang ng mansanas. Ang paa nakabaluktot. Higit sa lahat, 8 inches o nasa 8 pulgada lang ang laki nito. Malaki lang ng kaunti sa 1 litrong bote. Na-shock po ako nung makita ko yung bata. Parang hindi ma-explain na paano naging ganito yung bata. Siya ang 9 na araw pa lang na supling ng mag-asawang Abdul at Noraiza na sa paniniwalang may dala itong swerte. Pinangalanan nila itong Tingting Bulawan na ang ibig sabihin sa salitang Maranao, maliit na ginto. Talagang bumagsak yung sa aming munisipyo, yung swerte namin dahil sa batang ito. First time na nakakita ko ng ganun kaliit na bata. Pero ang mga nang-uusyoso naroon para kumpirmahin ang kumalat na balita sa buong probinsya na si Tingting Bulawan. Kaya na raw nitong maupo mag-isa? Yung nasaksihan ko na yung nakakaupo siya, kaya miracle talaga si Tingting na Bulawan. Kamangha talaga siya. Tingnan mo, tingnan mo. Nawilay nga. Na kauto. Pero ang pinaka nakamamangharaw sa kasisilang palang na sanggol, kaya na nitong makapagsalita? Dalawa na ako ninainan. So ito agagawin na miya kadua. Medyo may to. Nabaman malang nabamay to. Napia ka siyong anak napia ka susuakan na miya magidebo. Huwag na wana ka man miya. Ini ka pwede ba? Sure po kayo, Nay, na iyon ay si Tingting. Opo. Kaya si Tingting Bulawan dinagsa at pinagkaguluhan. May mga nagdadala ng tela, ipinapahid sa sanggol sa paniniwalang makagagaling ito ng samut-saring mga karamdaman. May iba nga, hiningi ang ilang gamit ng sanggol sa paniniwalang buenas ito sa negosyo. Bagong suot lang, tapos hindi po siya nalabahan. Nilagay ko dun sa lalagyan ng pera. Lumakas yung kita ko. Marami din yung bumibili ng mga tinapay. Sa pangangahoy lang binubuhay ni Abdul ang kanyang mag-ina, kaya hindi na niya nagawa pang maipa-check up ang kanyang misis nung ito'y nagbuntis. Ang nasanay nila na sa hilot, hindi nag-ano sa health center namin. Pero yung health center namin, araw-araw na may mga health worker dyan. Huwag ka normal suwata sa gitu aki apa kadyo niyan. Pikira ka na kay ko mimbuta suwata na kay ma ito na miya pikira ka na kuya ka kay ma ibarat ko na ma tegas. At kakaiba, hindi lang ang itsura ng kanilang sanggol, pati na rin daw ang kakayahan nito. Di umano. Nakakaupo mag-isa. At nakakapagsalita pa. Dalawa na ako ninainan. So ito agagawin na miya kadua. Sure po kayo, Nay, na iyon ay si Tingting. Opo. 9 na araw na sanggol sa bayan ng Marugong sa Lanao del Sur. Kaya na di manong maupong mag-isa? At nakakapagsalita pa? Dalawa na ako ninainan. So ito agagawin na miya kadua. Sure po kayo, Nay, na iyon ay si Tingting. Opo.
bago nila patunayang nakakapagsalita talaga si Tingting Bulawan, sinamahan namin si Noraisa na ipa-check up sa espesyalista ang kanilang supling. Ano po? Patingin nga po ng upo. Mga talaga, Dok. Oh. Kausapin mo si Dok. Hi, Dok. At dito nila nalaman na meron itong kondisyon na kung tawagin, primordial dwarfism. Parang genetic condition eh. The growth of the head is disproportionate. Kailangan talaga natin masuri siya para malaman kung meron siyang mga medical na kondisyon. Pwedeng parang nagtatry lang siyang umangat, pero yung para sabihin na nakakaupo siya mag-isa, hindi pa siya counted. Yung pag-control ng ulo ng bata, lumalabas yan mga 2 to 4 months old. At yung pag-upo niya ng walang suporta ay lumalabas yan ng mga 6 to 8 months old. Pero may kakayahan nga ba talaga itong makapagsalita gaya ng mga bali-balita kahit mahigit 1 linggo pa lang mula nung ito'y ipinanganak? Para patunayan yan, sinubukan nilang kausapin ang sanggol. Pero wala ni isa itong salitang nabigkas. Tulog na siya ngayon at hindi na rin nagsasalita kasi tulog na tulog. Around 1 month old until mga 3 months old, may ginagawa na sounds yung mga baby, mga cooing. Way nila para makipag-communicate din sa kanilang mga tagapag-alaga. Para malaman natin na totoong salita yung sinabi ng bata, kailangan una, lagi niya itong ginagamit. Hindi lang pwede isang beses lang or pwedeng tsamba lang. Kadalasan, ine-expect natin to sa isang 10 to 12 month old na bata. Pero hindi pa sa 1 week old talaga dahil wala pang kapasidad yung brain nila no, na makapagbuo ng totoong salita. Ilimita po natin yung pagiging exposed niya no, sa maraming tao, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Yung konsepto natin ng sacred child. Pagkakaiba yung bata, ang paniniwala ay imbued siya ng power and magic. Maaaring itong nangyayari ngayon ay produkto ng paghahalo-halo ng kultura. Samantala, bilang tulong, nagbigay ang aming programa ng financial assistance kina Noraisa. Niregaluhan din namin si Tingting Bulawan ng bagong mga damit at vitamins para lumakas ang kanyang katawan. Nananawagan ako para sa anak ko. Talagang napakahirap kami. Wala akong magawa. Tingting Bulawan. Ganito isinisilang ang mga alamat at kwentong bayan na may mga nilalang na di mano ipinanganak na may pambihirang kakayahan. Pero hindi ba't lahat naman ng sanggol itinuturing ng kanilang mga magulang na espesyal? Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.